Sa previous episode, ang lalaking si Rekiro na may codename na Sanrako, ay napatay ang final boss sa isang trash game at dahil dito ay natapos na niya ang larong ito kasama ang babae, kaso lang pati ang babaeng kasama niya ay pinatay niya rin. Isang babaeng may crush kay Rekiro ang palihim na sumusunod sa kanya sa laro at ginagawa nito ang lahat para mapansin lang siya ni Rekiro. Sa isang store hiningi ni Rekiro sa may-ari na bigyan pa siya ng larong trash game para laruin na niya ito. Kaso ni-recommend ng may-ari kay Rekiro na laruin niya ang hindi trash game at subukan niya ito baka mag-fit ito sa kanyang panlasa, dahil sa larong iyon ay ginanahan agad si Rekiro at nagpas siya na maging malakas at maging pangunahing player sa larong ito. Sa pagpapatuloy ng ating recap, nalaman natin na tinawag ng ama ni Imo si Rekiro para direktang marinig ang kanyang plano. Gusto niyang malaman kung totoo ba na balak ni Rekiro na harapin ang halimaw na tinatawag na Death of Fire. Agad na napagtanto ni Rekiro na malamang mahalaga ang biglaang pangyayaring ito, ang pinakamahusay na tactics na magagamit niya sa ngayon para makausap ang boss ng mafia ay ang pagganap sa senaryong ito at gampanan ang karakter nito. Kung tama ang kanyang gagawin, maaaring makakuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol kay Weatherman at naisip ni Rekiro na kailangan niyang makonvince si Vash na kumampi sa kanya, at ang gagawin niyang susi ay ang paggamit ng salitang Verpal Soul. Paalala ni Vash kay Rekiro na masyado siyang mahina para harapin si Weatherman, dramatic na inihayag ni Rekiro na gagampanan niya ang misyon na ito dahil iniisip niya na magtatagumpay siya, ipinaliwanag niya na siya ay magiging support lang dahil ang kanyang kasama ang gagawa ng karamihan sa labanan. Ipinaliwanag ni Rekiro na may grupo ng mga assassin na sinasamantala si Weatherman para sa sarili nilang pakinabang, nagkakaroon sila ng maraming karanasan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pakikipaglaban sa kanya. Ang kasama ni Rekiro ay ang defector ng grupong ito at gusto niyang tapusin na ang laban. Ipinaliwanag ni Rekiro na ginawa niya ang lahat ng hakbang para sigurado ang tagumpay pero sinagot siya ni Vash na hindi mahalaga kung gaano karami na hakbang ang kanilang gagawin, kung hindi sila sapat na malakas ay para lang silang nagpapakamatay. Ayon kay Vash, hindi tungkol doon ang pagkakaroon ng Vorpal Soul at mas alam ni Vash iyon kaysa kay Rekiro at walang intensyon si Rekiro na matalo. Ipinaliwanag niyang gusto lang nilang suportahan ang kagustuhan ng kanilang leader na manalo laban kay Weatherman. Ipinaliwanag ni Rekiro na ang pagtulong sa kanya ay para lang din sa kanyang sariling Vorpal Soul at sinabi niya kay Vash na kailangan lang niya ng 2 linggo para turuan si Rekiro at inaamin niyang hindi pa siya bihasa, at gawin siyang karapat-dapat na hamon sa isang malakas na kalaban. Parang kumbinsido na si Vash habang nagsisimula siyang magsalita tungkol sa karangalan. Sinabi niya na may isang lalaki na sobrang awkward, at nagtataka si Rekiro kung tungkol ba kay Weatherman ang pinag-uusapan nila. Seryoso ng sobra ang lalaking ito at hindi alam kung kailan titigil at nawala niya ang kanyang asawa dahil sa isang kasinungalingan at dahil doon, sinusumpa siya ng isang katawan na hindi namamatay at isa na lamang siyang naglalakad na bangkay na hindi makapagpahinga. Dahil dito ay kailangan mayroong magpabagsak sa kanya at patulugin. Nag-promise si Vash na hindi siya mismo ang gagalaw sa lalaking iyon, pero dahil mapilit si Rekiro ay hindi niya ito pipigilan. Dagdag pa rito, pati ang minamahal na anak na babae ni Vash ay nagpupumilit rin at pinasunod ni Vash si Rekiro sa kanya habang pumapayag siyang tulungan siya. Nagulat si Rekiro nang dumating sila sa pandayan ng isang panday. Nagdiwang siya sandali dahil maganda ang kanyang nagawa sa susunod na yugto ng kaganapan ng Rabatu sa event. Tinawag ni Vash ang panday na si Balok na isa ring kapatid ni Emil at 3 na sa mga anak ni Vash ang nalaman ni Rekiro, kaya nagtataka siya kung lahat ba ng mga kuneho at rabbit usa ay mga anak ni Vash. Ipinakilala si Rekiro at sinabi ni Balok na mukha siyang katulad ng isang taong tinatawag na evil. Tinignan ni Vash ang mga sandata na Vorpal Soul ni Rekiro at natuwa siyang tanggapin niya ito at sinabi ni Vash na iaangat niya ang stats ng mga sandata. Pero nagulat si Balok nang marinig na si Vash mismo ang gagamit ng martilyo. Ngunit ipinaliwanag ni Vash na kailangan niya itong gawin kung haharapin ni Rekiro ang Death of Fire, hindi lang siya pwedeng umupo at walang gawin at naging sobrang excited si Balok at pinapaandar ang pandayan. Tinanong ni Vash si Rekiro kung mayroon siyang magandang materyales na nakuha niya matapos ang mahirap na labanan, kaya hinanap ni Rekiro sa kanyang inventaryo at mayroon siyang nahanap na bagay. Isang shell ng quad beetle. Matagal itong nakasustain laban sa mga Empire Bees, kaya magandang materyales ito at sumang-ayon si Vash at naghanda na siya,
ipinaliwanag ni Balak na dapat ituring ni Rekiro na napakaswerte niya dahil sa matagal ng panahon at ngayon lang ulit humawak si Vash ng martilyo. Ang huli ay bago pa siya naging hari ng mga kuneho ay ibinunyag ni Emil na si Vash ay isang bihasang panday at hindi siya basta-basta. Ang kanyang kadalubhasaan sa pagpapanday ay nagpapahintulot sa kanya na tawagin ang sarili bilang isang master craftsman, at ang kanyang kaalaman sa pandayan ng Age of Divinity ay ginagawa siyang isang sinaunang craftsman. Bilang isang dalubhasa sa pareho, siya ay isang divine craftsman at ang pinakamahusay na panday na walang katulad. Naging masigla si Emil habang handa nang magsimula ang kanyang ama at pinukpok ni Vash ang mga sandata ni Rekiro at nagulat si Rekiro nang makita niyang lumitaw ang mga magic circle. Lumalabas ang mga ito sa bawat pagpukpok at sa kasinipsip ng sandata. Ipinahayag ni Balak na ang Ascending ay gumagawa ng pagbasa sa mga alaala at karanasan na nakuha ng sandata mula sa labanan, at hinuhubog ito sa dapat nitong anyo. Ibig sabihin, isang teknik ito na nag-aangat ng sandata sa kanilang tunay na anyo at ang mga sandata na may vorpal sa pangalan, ay naaalala ang mga labanan laban sa malalakas na kalaban. Kinukuha ni Vash ang mga alaalang iyon ng pakikipaglaban sa kamay ni Rekiro at ang kapangyarihan ng malakas na kaaway na nakapaloob sa materyales na binigay ni Ash, pinagsasama niya ang dalawang elementong ito para baguhin ang anyo ng sandata. Binanggit ni Balak na nakipaglaban si Rekiro ng patas sa lycanthrope, kaya hindi siya makapaghintay na makita kung anong sandata ang magiging resulta nito. Nagsimulang kumanta si Vash at kailangang sabihan si Rekiro na tumahimik dahil ito ay mahalagang sandali. Namangha ang mga maliit na kuneho habang minamasdan ang gawain ng master. Patuloy lang si Vash sa pagpukpok sa sandata at pagkatapos ng ilang sandali, ipinahayag ni Vash na ang Vorpal Choppers ay nakamit na ang kanilang tunay na anyo at pangalan. Sila ngayon ay ang Moonblade Waxing at ang Moonblade Wainang, dalawang espada mula sa isang blade at kapag magkasama ito ay ipapakita nila ang kanilang tunay na halaga at syempre, nasabik si Rekiro sa kamangha-manghang tagumpay na ito at agad niyang sinuri ang mga stats ng Waxing Sword. Kapag ginamit ito sa laban-laban sa mas mataas na antas na kaaway, binabawasan nito ang HP ng gumagamit sa tuwing makakagawa ng critical hit pero subalit, nagbibigay din ito ng bonus sa pinsala sa susunod niyang atake. Para sa Wainang Blade naman, ay pinapalitan nito ang HP sa ilalim ng parehong kondisyon at malinaw na pinapakita nito na talagang kompleto ang dalawang blade sa isa't isa. Nabasa ni Rekiro na ang fusion gauge ay napupuno pagkatapos makagawa ng ilang critical strikes. Hindi makapaniwala si Rekiro sa galing nito dahil ibig sabihin, maaaring magamit ang mga blades ng magkasama at gusto ni Rekiro na subukan agad ang mga ito, ngunit nalungkot siya nang malaman na kulang ang kanyang stats para gamitin ang mga ito. Pinapakalma ni Rekiro ang kanyang sarili mula sa pagkadismaya nang ma-realize niya na simpleng problema lang ito sa matematika, ang kailangang stats ay 150 at siya ay kasalukuyang nasa 57. Nakakakuha ang mga manlalaro ng 5 puntos bawat antas, kaya napagtanto ni Rekiro na kailangan niyang umabot sa antas 50 bago niya magamit ang mga ito at sinubukan siya na pasayahin ng iba, ngunit walang silbi dahil gusto niyang gamitin ang kanyang bagong sandata ngayon. Sa third rema ay dumating ng late si Rekiro sa kanyang meeting kasama sina Pencil Gun at Katsuo at nagagalit sila dahil hindi lang basta late si Rekiro, 3 oras pa silang naghihintay at ipinaliwanag ni Rekiro na abala siya sa isang natatanging senaryo at patuloy ito dahil lumabas si Weatherman. Pumayag si Pencil Gun na palampasin ang pagiging late niya basta ibahagi niya ang anumang impormasyon na nakuha niya. Hindi makapaniwala si Katsuo at tinukoy ni Rekiro kung gaano katapang si Katsuo sa pagpili ng blonde na babae bilang kanyang avatar. Sinabi ni Katsuo na hindi niya kailangan ng payo sa disenyo ng karakter mula sa tao na may mukhang ibon at tinawag itong infamous criminal. Sinadya ni Pencil Gun na piliin ang meeting place na may mababang bilang ng mga tao dahil maraming tao ang humahabol kay Rekiro. Ikinwento ni Rekiro sa kanila ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Weatherman at ito ang Tambo Guard. Nagtaka si Katsuo kung nakikipag-deal sila sa isang uri ng undead na halimaw, at naalala ni Pencil Gun na medyo awkward ang galaw ni Weatherman. Akala niya cyborg type ito pero mas makatwiran kung ito'y undead. Kakaibang sinabi ni Pencil Gun na may kailangan siyang asikasuhin at inutusan sila na magkita ulit ng gabing iyon. Inutusan din niya sila na mag-grind ng experience sa Iron Ruins sa meantime at binigyan sila ng fishing rod at mapa.
Walang ideya ang mga lalaki kung paano makakatulong ang mga item, subalit sinabi ni Pencil Gun na magiging malinaw ang lahat pagdating nila doon. Handa nang umalis si Pencil Gun pero napansin niya ang kakaibang maliit na kuneho sa likod ni Rekiro. Napansin niyang may kakaiba nang pumasok si Rekiro at nagtataka kung akala ba niya na gumana talaga ang disguise. Ginawa ni Rekiro ang pinakamagandang pag-arte niya habang nagkukunwaring walang alam sa sinasabi niya at simpleng paliwanag na sinusunod lang niya ang pinakabagong fashion trend. Nagulat si Pencil Gun nang makita niyang nagawa niyang maisahan kahit isang tao. Habang nagtataka si Katso kung ano ang fashion trend at nagpasya si Pencil Gun na iwan na lang ang usapan at umalis na. Masiglang naghanda ang dalawang lalaki para mag-grind pero kailangan munang hanapin ni Rekiro ang pinakaligtas na ruta. Na-excite si Katso pero nadismaya dahil kailangan din niyang magtago dahil kasama niya si Rekiro. Naguluhan din si Emil nang ipahayag niya kay Rekiro na sumasakit ang kanyang tenga at gusto niyang maglakad sandali. Sa wakas ay napansin ni Katso na may kakaiba at nagulat nang makita na nagsasalita ang dalang laruan ni Rekiro. Nabuking na ang sekreto ng fashion trend ni Rekiro kaya naman pinakawalan niya si Emil at sinabi na sinusubukan lang niyang tingnan kung gaano katagal bago mapansin ito ni Katso. Napagtanto ni Katso na ito ang NPC mula sa natatanging senaryo nang masdan niya ito ng mabuti. Nais niyang magkaroon din ng isa subalit sinabi ni Rekiro na kumuha siya ng sarili niya at sa wakas, nakarating ang mga lalaki sa pasukan ng mga guho at ipinaliwanag ni Rekiro na gusto niyang umabot sa antas 50 sa lalong madaling panahon. Ipinahayag ni Katso na ito ang unang beses niyang sumali sa isang party at ito rin ang unang beses na sumama si Rekiro sa ibang manlalaro. Narating nila ang pasukan ng Iron Ruins of Divinity at pareho silang nasabik dahil iba ang vibe nito kumpara sa ibang bahagi ng laro. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.